Good morning, good afternoon, good evening, RFID on board. And right now, we are still here in Peñaranda, Nueva Ecija. And as you can see po, nag-start po tayo ng negosyo kanina at around 5 AM in the morning. Medyo madilim pa, pero up to now po, we are still in the road. So yan, nakaka-excite. Kasama ko po ngayon dito sa sasakyan ang mga halimaw po ng Nueva Ecija. Kaya huwag kayong kakalat-kalat, baka kayo po ay madampot nitong mga leader natin, headed by Sir Marco Simpulan, Sir Jason, and Ma'am Jody San Jose. You know what guys, nakaka-exciting yung pag-ikot po namin kasi galing po ako ng Quezon City at around 4 AM in the morning. Kailangan ko nang gumising kasi para nga sa activities today dito sa Cabanatuan. Una namin pinuntahan ay ang Likab. Galing kami sa pamahalaang lungsod ng Likab at na-meet po namin doon yung PSO manager, si Ma'am Maria. And right after that, nagkaroon kami ng konting kumain muna kami, nag-lunch kami. And during our lunch, na-meet po namin dyan yung isang grupo po ng mga teachers, deaf ed teachers. And siyempre, accidentally and very hindi kami nakapag-prepare doon, but good thing about yon, sinimulan po namin mag-share. And pinakita ko sa team na sa pag-share ng negosyo wala tayong pinipili. So good thing about, nakapag-share tayo doon, nakapag-demo ng products, then at the same time nakapagbigay po tayo ng mga catalogs. And looking forward po, isa po yan sa magiging lineup po natin para sa Barangay San Antonio, if I'm not mistaken. Yon. Then after that, after po noon, dumiretso po kami sa Cabanatuan City. Yan, Cabanatuan City, para pumunta tayo doon sa coffee shop ng ating kaibigan na si Ma'am Chari Cabling. Hello po, shout out po sa iyo po dyan. At sa napakagandang place at venue po, yung Heartbeat Cafe. Nag-spend po kami ng ilang almost an hour para magkwentuhan at mag-planning at the same time. Tandaan po natin palagi ito, once tayo ay nag-engage at nag-venture sa larangan ng pagninegosyo, kailangan prepare tayo mentally, yan. Prepare tayo emotionally, prepare tayo physically, at the same time, dapat prepare tayo spiritually. Okay? Bakit ko nasabi po yung apat po na yun? Unang-una, wala naman nagnegosyo na, di ba, na walang alam doon sa negosyo niya. Okay, dapat alam natin, knowledgeable tayo sa system, sa program, sa concept. And siyempre, hindi naman po pwede na hindi mo ma-share yan. And along the way sa pag-share mo, hindi mo to expectin na lahat ng sharean mo ay mag-i-engage sa iyo, mag-avail ng products mo, as well as ng services mo. Yan yung mga dapat natin paghandaan. Okay, that's one. Prepare ka dapat mentally. Okay, dapat marami kang alam. Dapat ahead ka palagi ito sa mga dapat mong malaman at matutunan about to sa isinishare natin na negosyo. Pangalawa, physically prepare. Siyempre dapat hindi ka uubo-ubo, hindi ka although na-experience natin yung minsan sinisip ko, sumasakit ang ulo. But basically dapat kasama po yan. Kasama ng preparation po yan. Tandaan po natin, first impression is last. Yun, ipakita po natin sa kanya. Dapat pagka humarap tayo sa client natin, sa business partner natin or future business partner natin, dapat at least aware sila kung ano yung makakasama nila. So tayo yun, yung representation po natin palagi yan na magbubumirang sa company. Pagka lousy tayo, diba, siyempre yun din yung expectation nila. Pero pagka nakita nila we are smiling face, very energetic, very positive, at meron silang makukuha, matututunan, definitely isang factor po yun kaya sila nagdi-decision na sumama at mag-participate sa team natin. Alright, aside po dyan, ano pa yung isang sinabi ko kanina, emotionally, doon sa part po na yun, expect mo na hindi lahat ng tao na o-offeran po natin magugustuhan yung produkto. Kaya dapat wala tayong pinipili kasi hindi natin alam kung sino doon or sa kanila yung possible na mag-engage at mag-avail ng mga product natin.
Now, kung ikaw ay balat sibuyas, yan, yung konting ma-reject lang, ma-disappoint lang, ma-discourage lang, tanggihan lang, ay aaray ka. Kailangan mapag-aralan mo, mapaghandaan mo na in the aspect of business or doing business, napakaraming challenges, and one at a time kailangan mo malagpasan yon, at one at a time kailangan mo matutunan yung kung paano yung preparation pagdating do sa emotional aspect. 'Di ba? Dapat hindi tayo maramdamin, 'di ba? Hindi ka nagtatanim ng galit, hindi ka naghihinanakit once na disappoint tayo or once na tinurn down yung offer natin sa kanila. Alright? So doon, kaya nga tinatry natin kahit sino Basta try lang ng try, share lang ng share. Kumbaga suntok lang ng suntok. 'Di ba? Good thing kasi dito, pagka sumuntok ka, alam mo kung sino yun, alam mo kung saan mo papatama yung suntok mo. Okay? Unlike yung you are not ready, prepare, naka-blindfold ka, suntok ka ng suntok, hindi mo alam kung sino yung sinusuntok mo. Dito, alam natin kung sino yung ipapadala natin ng mga proposal letter. Yun. Business letter. Kaya, sabi ko nga, suntok ka ng suntok, pero yung sinusuntok mo, alam mo kung kanino mo or saan mo papatamaan. Sino pa? Mga institutions, mga organizations, mga teachers, ang dami. So instead of hitting one target or one prospect, why not? Let's go for group or organizations. Katulad ng kinausap natin kanina. Okay, I'm totally excited and so much impressed kasi nga I did not expect na ganun yung magiging feedback. Then good thing about yon, nagparamdam na she's willing to get 3 accounts or 7 account or possible yan, baka yan ay mag-avail pa ng 7 booster package. Kaya booster viral o viral booster pa more. Yan, di ba? Yan yung mga na-experience natin. So ano pa ba yung mga eksena natin sa lansangan? Ayan, along the way, habang tayo nagsishare, natututo din tayo. Paano ba tayo mag-prepare? Bakit ba tayo natanggihan? Bakit ba tayo hindi binilihan? Bakit ba hindi tayo i-consider? So from then, pag-aaralan din natin kung paano yung mga flow, technique, strategies, diba? Baka yung approach natin, baka isang factor kaya tayo tinanggihan, it is because hindi appropriate yung sinasabi natin doon sa nakikita nila sa atin. Baka sinasabi natin yung products natin napakaganda, very effective, and yet sa atin walang nakikita, diba? Wala tayong nakikita. Kaya importante din po yun, meron tayong ginagamit ng mga visual aids para at least meron silang nakikita na parang something na point of reference. Alright? So, di ba, nakaka-excite. So, the first one is we should be prepared mentally and physically, and nasa third na tayo, nasa emotion or emotionally. Yung last part po doon, yung spiritually preferred dapat. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng bagay na control natin, doon tayo mag-dwell. Okay? Huwag tayong mag-dwell doon sa mga bagay na hindi natin control. Kaya nga, we just leave it to our Lord God, na Lord, ito yung gagawin namin. We need your guidance. We need the divine protection of the Holy Spirit. Lead us into right prospect and future business partner. Ibig sabihin, pagka tayo nagtitake ng action and nagpipray tayo, definitely, diba, nagtatanim tayo, we keep on planting seeds, diba, we keep on sharing the activities. It means nagtatanim tayo ng opportunity na darating ang time, mag-harvest tayo. Kaya Bible principle din yun, diba? Bible principle. Ano ba yung Bible principle? Yung Bible principle, a faith without action is dead. Ibig sabihin, do not expect something na mababago kung wala kang binabago. Alright? So, we just have to leave it to our Lord God, yung ating mga programa, yung ating preparation, and samahan natin na action. Tamang sipag lang, tamang hataw, tamang tuloy-tuloy, di ba? It doesn't really matter kung ano yung mga rejections along the way, kung may mga challenges, kung meron hindi okay lang yan. Ang importante, nagdidire-diretso ka. Kasi sometimes, para ma-hit or makita mo or ma-encounter mo yung pinaka-agila na gusto mo makapasok sa team mo, dapat dire-diretso, patuloy. Sabi nga sa Bisaya, adlaw-adlaw dapat ginagawa mo sa
itong business mo. Dapat araw-araw open, di ba? It seems like parang traditional business. Yung traditional business, kailangan palagi naka-open. Open ang store mo, open ang tindahan mo para bilhan ka. Same thing din dito. Dapat everyday nagpo-post ka, everyday may kinakausap ka, everyday meron kang sinisharean para eventually, eventually doon mo ma-experience na yung sinasabi mo at yung tinuturo mo ay na-experience mo na. Ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng resulta. Alright, so thank you so much po pala sa pagsama nyo po sa akin, sa aming pagbibiyahe. Ito po ang mga eksena at kaganapan sa lansangan as a network marketer or as a network builder. Very challenging, nakakatuwa, nakaka-inspired, and siyempre, I'm not saying na this is simple and easy kasi sa negosyo po, walang madali. Pero good thing about opportunity na po pwede nang mabago buhay ng pamilya mo as well as makapagpabago pa tayo ng buhay ng ibang tao through the concept and system na meron po ang ating company. Kaya sa inyo po lahat, samahan nyo pa po kami sa mga susunod po naming mga eksena habang ginagawa si LLIC at just keep on sharing our business and program. To God be all the glory. When things seem so broken.